Simulan po natin ang usapang tutulong sa ating magnilay-nilay para muling makabangon, magtiwala at magbalik loob sa Panginoon. Lahat po ng ating pinagdadaanan, makakaya natin yan. Dahil sagot tayo ni God. Ang ating question of the day. Sali po kayo ha sa ating discussion. May pagkakataon bang na-question mo ang iyong pananampalataya? Again, may mga pagkakataon hubang na question nyo ang inyong pananampalataya. Sagutin lamang po yan. Post nyo sa FB page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. At mamaya po, pipili tayo. Siyempre, hindi mawawala yan. Pipili tayo ng 5 magkakamit ng gift pack po mula yan sa MX3. Iba't ibang MX3 products. At siyempre, hindi po mawawala ang Holy Bible o kaya naman po Daily Bread. Post po kayo ha, babasahin namin yan isa-isa. O simulan na po natin ang ating talakayan mga kapatid. It's a gloomy Friday, maulan dito sa atin sa Metro Manila. Lalo na po yung mga kababayan natin sa norte, mag-ingat po tayo. At syempre yung ating mga kababayan, sana hindi naman na sila ulanin. Though may mga thunderstorms daw po na posibleng maranasan sa may bahagi ng Cebu. Pero Lord, pagdasal natin na wag naman po sana masyado. Wag naman po kalakasan ng ulan dahil nananatili sa mga tents po yung ating mga kapatid dahil takot pa silang matulog sa mga building or sa mga evacuation center na ibinibigay po sa kanila or pumasok muli sa kanilang mga tahanan. Kung makikita po natin, nag-viral ito pong mga naka-plastic na photo na ganyan na po sila natulog. Ito raw po ay pinaglagyan ng relief goods. Nagkasya yung ilang mga bata dahil po sa bundok ito at wala po silang masilungan, umuulan, yan po ang ginamit nila na panangga sa ulan. At maliban po dyan, may mga kababayan po tayo na nasa kalsada na nga po talaga natutulog. So, yan po ang ating pag-usapan. Paano ba natin mapapanatiling malakas ang ating pananampalataya kung ganito po ang ating pinagdadaanan, di ba? Sunod-sunod na bagyo at napakalakas na lindol na umabot sa 6.9 magnitude. Kasama po natin ngayong hapon, Pastor Jeff Elescopides ng The Daily Bread. Pastor Jeff. Hello, good to see you, my friend. Good morning. Good afternoon po sa ating natin sa Baybay. Good afternoon, Sheila. Tama ka, maulan. Kanina pagbaba ko pa lang ng studio natin, maulan na. So, magandang hapon po. Stay dry, stay safe po sa mga nandito sa Metro Manila. Oo, ayan. At yun nga, Pastor Jeff, nasimulan ko na kanina, yun ang gusto nating, pag-usapan. Yun ang gusto nating, yung pag mga ganito po ang pinagdadaanan natin, talaga namang nasusubok Matindi. Diba? Nasusubok yung ating pananampalataya. At kadalasan, maririnig natin, kung mahal tayo ng Panginoon, bakit may mga ganitong pangyayari? So, correct. Bakit nga ba may delubyo? Galing ba ito talaga kay Lord? Yeah. Magandang tanong pa, Cheryl, kung mabuti ang Diyos, bakit hinahayaan niya yung mga ganitong pangyayari? Well, sagutin po natin yan theologically, biblically, and of course, pastorally. Kumbaga, yung ano ba yung mapupulot natin sa mga katuruan natin dito. Well, alam niyo po, sabi sa Biblia, lahat daw po ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Everything that He created was good. So, ayon po sa Biblia, hindi Diyos ang may akda ng mga kasamaan, ng mga trahedya. Linawin ko lang po yan. Hindi po yung, ang kukulit nyo na kasi, binigyan kayo ng lindol ng Diyos. Yung kasamaan po, yung sakit, kamatayan, pumasok naman po sa mundo yan nung inalaw ni Eva at Adan. Of course, yung kasalanan, sabi sa Romans 5:12 yan. Kaya po, pag tinignan natin yung mga trahedya, hindi ho original na disenyo ng Diyos yan. Nung sa Garden of Eden, everything was good. Hindi to bunga ng isang mundo na si God, bigyan ko nga ng kasamaan sa tao para maghirap sila. Hindi po, mas pinili po ng tao, si Eva at Adan, na papasukin ng kasalanan at yun nga po yung sinasabi na nagkaroon ng fall. So, may tatlong pinagmumulan ng pagsubok, unos, trahedya, Cheryl, mula sa Bible. Number 1, ito po yung sinabi ko kanina, broken creation. Simula nang pumasok po ang kasalanan, naapektuhan ng buong creation ng Diyos. Kaya may lindol, bagyo, baha,
at iba pang natural disaster, sabi sa Romans 8:22, we know that the whole creation has been groaning, as in the pains of childbirth, right up to the present time. So ang ibig sabihin po, ito po ay bunga ng broken creation. Hindi siya intended design ni God, but since God gave Adam and Eve o humanity ng free will, mas pinili natin pumasok yung kasalanan. So, in a bigger context po, makikita natin kung bakit magiging looking forward tayo sa redemption. Kasi nga po, may broken. Pangalawa, human responsibility din, ating Cheryl, nare-report nyo yan, yung mga illegal mining, illegal, yung mga sa illegal logging. Or some substandard structures. Substandard structure. Kasi po, kung dumaan yung baha, kung maayos sana yung mga proyekto, di sana naiwasan. So, may human responsibility rin po. Marami po mga trahedya ay maling gawa ng tao, katiwalian sa gobyerno, na mention ni Ate Cheryl, kapabayaan sa kalikasan or karahasan. So halimbawa, yung baha mas grabe dahil maraming illegal logging, tapos i-match mo pa ng hindi magandang flood control program. Kaya sabi rin sa Bible, a man reaps what he sows. So number 1, broken creation. Number 2, human responsibility. Eto, Cheryl, wag natin din i-discount tong pangatlo. Spiritual opposition. Ano ibig sabihin na to? Meron pong verse sa Bible na ang laban po dito sa mundo, hindi lang physical, hindi lang yung nararamdaman natin, hindi lang yung hampas ng mga delubyo, pero meron po tinatawag na spiritual battle. Sabi po sa John 10:10, yung si Satan, the enemy, 3 lang agenda niya. Gusto niyang magnakaw, pumatay, at manira. He came to steal, to kill, and to destroy. So hindi naman po lahat ng unos ay gawa ng tao, pero tandaan natin, may spiritual force din po na nais ding magdulot ng takot, ng kaba, ng pagkawasak. Kaya yung pong 3 na yon, pag tinignan natin, hindi mo pwedeng i-attribute po kay Lord na yan kasi masama tayo, kaya tayo pinalindol dito ni Lord. So pagka ganun po kasi, para siyang tyrant, parang si God, nagpagla-bad trip siya, bigla kang bibigyan ng mga matitinding unos dahil sa ating kasalanan. Pero pag tinignan nyo po, ito'y bunga ng pinili ni Eva at Adan na papasukin ng kasalanan, nagkaroon ng fall, at wag ko kayo mag-alala, ang buong Biblia po, it's a story of creation, fall, and the rest, redemption. Kaya mamaya, pag-usapan natin yung anong benepisyo ng mga ganitong klaseng trahedya. Cheryl? So talagang kahit ayaw ng Panginoon, tayo ang namili ng ganito. Exactly. Oo. At ito na nga po yun. Magmula noong sinuway ni Eva at Adan ang bilin ng Panginoon. So, ito po ang ating nararanasan. Pero hindi po yan ibig sabihin ay pinabayaan na rin tayo ng Panginoon. Hindi. Na hindi po niya tayo mahal. Kasi kung siguro pinabayaan niya na tayo, ay hindi ko na ma-imagine kung anong itsura natin ngayon, Pastor Jeff. So, bakit mahalaga po? Bakit pinakamahalaga sa Diyos na humingi ng saklolo sa mga mahihirap na pagkakataon at hindi sa ating mga sariling kakayahan? Yan. Maganda rin po yung tanong na yan kasi minsan may mga unos naman na kaya nating solusyonan. May mga unos na kaya nating, kakayanin natin ang sarili nating kakayanan. Pero tandaan po natin, may mga dagok sa atin na hindi natin kayang labanan, hindi natin kayang solusyonan. Okay? So, una po, maraming benepisyo una. Ba't kay Lord tayo tatakbo? Una, na-strengthen ang ating pananampalataya. Ang ganda ng verse, Cheryl, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Okay? So pagka daw po tayo ay may mga matinding pinagdadaanan, nagkakaroon tayo ng mas matinding kapit sa Diyos. Sino sa inyo rito can attest to this? Ikaw na nakikinig ngayon. Sino rito makaka-attest to this na during the lowest point in your life, doon mo nakilala ang Diyos? Sa patagal ko ng pagka-Pastor Cheryl, yung mga testimonies na narinig ko, kakapanood ko rin na 700 Club o yung mga minsan interview ni Tony Gonzaga, during their lowest moment sa buhay nila, during the time ng unos, ng delubyo, ng cancer, ng whatever, kung ano pinagdaanan nila, hindi lang naman po yung natural disaster. During those times, doon nila nakilala ang Diyos. Sabi sa Bible kasi, He is close to the brokenhearted. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, kung may pinagdadaanan kang matinding unos,
I hope tumatakbo ka muna kay Lord, hindi palayo, kundi palapit. Dahil ang Diyos daw po'y malapit sa mga taong tumatakbo sa Kanya during the time of calamities and the time of trials. Kaya sabi sa Book of James, consider it pure joy pag ikay may kinakaharap na delubyo o unos, because the testing of your faith, it's just a test. Lahat po ng mga trials sa pinagdadaanan natin is a test. So that, sabi, the testing of your faith produces what? Perseverance. Pag tayo po'y nagpe-persevere, tayo po'y lumalakas ang ating muscle of faith, and perseverance must finish its work so that you may be complete, not lacking in anything. Alam niyo po, meron pong magandang benepisyo ang trial sa buhay. Diyan po tayo napapalapit sa Diyos. Diyan tayo natututong mag-persevere. Kasi nakikita niyo po yung mga Christian na mabababaw. Pag merong matinding dumaan lang, ang una nilang tendency, sisihin ng Diyos, talikuran ng Diyos. Ngunit kung ikay may malalim na pananampalataya sa Diyos, ang itatanong mo sa sarili mo, Lord, ano ang makukuha ko dito sa pinagdadaanan ko na to? What can I get from these trials? Si Joseph, almost 15 years bago siya na-elevate ni God sa promotion. Binenta ng mga kapatid, tinapon sa well, and then kinuha, binenta kay Potiphar, inaccused ng rape, nakulong. Di ba lahat po ng pinagdaanan ni Joseph, pwede mo sabihin, ayoko na natong ganito, ayoko na sa iyo Lord, ang bait-bait kong anak, ba't mo ko tinapon sa kulungan, ayoko ngang patulan yung misis ng boss ko, tapos kinasuhan ako ng rape, tinapon ako sa kulungan. Little did he know, yung po yung magiging daan, na-interpret niya yung panaginip ng cupbearer ng hari, and then eventually pinatawag siya ng hari ng Ehipto, and he became the second most powerful man in the whole planet. So pag tingnan mo, Cheryl, kung hindi niya pinagdaanan yon, hindi pupunta ron sa posisyon na yon. Pero sagad-sagaran yung pagtetest sa pananampalataya, di ba? Oo, kung hindi niya ganoon kakilala ang Diyos. Panginoon, di ba? Wala, bumitaw na yon. So paano Pastor Jeff, paano mananatili yung kumpiyansa natin sa pananampalataya? Ang hirap ng tanong ni Ate Cheryl kasi nga po, it's easier said than done. Pagka dumating yung report ng doktor na stage 4 cancer ka, lahat ng mga Bible verse na narinig mo kay Pastor Peter Tanchi o kay Pastor Bong Saking, talagang magtatalo yan. Totoo ba talaga yung mga napakinggan kong preaching? O itong report ng doktor na stage 4 cancer ako at yung sinasabi sa Biblia na never will I leave you nor forsake you. So, ang tawag dyan, ating Cheryl, is crisis of belief. Maniniwala ka ba sa sinabi ng Diyos na ako ang yung healer, o itong sinasabi ng doktor na stage 4 cancer ka, pwede ka mamatay anytime soon. So now, you're in this junction ng buhay mo, pangahawakan ba yung salita ng Diyos? Now, makinig po kayo, this is very crucial. Alam niyo po, magpapatibay ng inyong pananampalataya ay ang pagmamahal niyo sa Diyos. Your affection towards this God na talagang pinangahawakan mo at naniniwala kang mahal ka niya at di ka niya pababayaan, ang magiging sagot mo katulad ni Joseph, you intended to harm me, but my God intended it for good. So maaaring ikaw ay nasa crucial moment ka na parang ikakamatay mo na, kakasira ng negosyo mo, ikakasira ng pamilya mo, but then you remain steadfast. Ibig sabihin, nananatili kang kakapit kay Lord. Si Joseph po kasi, nung nakita niya na parang lahat na to may yung kilos ng ama ko sa langit, nandito siya. Sabi niya, inintend niyong patayin ako, inintend niyong ibenta ako, inintend niyong makulong ako, but my God intended it for good. So all things work together for good only happens when you have a relationship with Christ. Kaya ang solusyon dito, Cheryl, lalo niyo pong palalimin ang inyong relasyon sa Diyos. Hindi lang kapag may problema, more so pagka mas okay ang buhay mo. Kasi pag dumating po yung dagok ng buhay, you hope and pray, may malalim na pundasyon ng relasyon mo at hindi ka lang nandiyan kay God na para siyang Santa Claus, pag may hihinging ka, ang bait mo, para siyang genie. Seasonal lang. Pagka, sambang gabi, kinukumpleto mo. Pag nakatapos, hindi nabigay yung wish mo, ayoko na magsimba for the rest of the year. So, ang solusyon, paano lalalim? Kilalanin mo. Doon at doon tayo babalik eh. Tama. Kasi pag kilala mo, hindi matitinag yung iyong pananampalataya. Katulad lang sa lagi mong ginagawa, Pastor Jeff, na pag sinasabi na ang example mo is,
Kunwari ikaw, okay, paano kita, dahil nanliligaw ka sa akin, paano kita mamahalin? Kahit sabi mong mahal mo ko, paano kita mamahalin kung di naman kita kilala? Hindi ko nakikita yung intention mo sa akin. Kung gaano mo rin ako kamahal o paano mo ako pinoprotektahan. Ganon din sa Panginoon. So, kailangan po natin siyang kilalanin at hindi matitibag. 'Di ba? Kunwari, kilala ko na si Pastor Jeff, okay na kami, 'di ba? Tapos may biglang magsabi sa akin, "Ako, babaero yan, taring pag nakataligot ka." So, pag hindi ko siya kilala, Maniniwala. maniniwala na ako agad. Wala na, hiwalayan ko na. Pero hindi. Pag mahal mo or kilala mo kaagad, hindi mo tatanungin eh. Kasi alam mo na kilala mo siya. Hindi ka magda-doubt doon sa taong ano. Though mahirap 'yon pagdating sa humans. Yeah. Human to human. Pero pag kilala natin ang Panginoon, hindi shake, hindi ka ano ba yung shake sa mayayanig. mayayanig, oo. Hindi mayayanig ang iyong faith, ang iyong pananampalataya, mga kapatid. Break tayo ng kaunti. Sige. Ayan, break tayo ng kaunti, mga kapatid, ha. Sali po kayo sa ating discussion. I-post nyo po sa ating live stream ang inyong sagot sa ating question of the day. Kailan ba nayanig ang inyong pananampalataya? Post nyo po yan sa FB page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. 5 po ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Huwag kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God. Ngayong araw ng Biyernes, Sagot Tayo ni God po. Katuwang ang MX3, mga kapatid. Sali kayo sa ating discussion. Ang ating question of the day, may pagkakataon bang na-question mo ang iyong pananampalataya? Sige nga, sagutin nyo nga po yan. Post nyo po sa FB page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Mamaya po ibabasahin namin. At 5 ang pipiliin natin magkakamit ng gift pack mula po yan sa MX3. Pastor Jeff, ayan po, anong koneksyon ng pagharap sa mabibigat na problema sa pagiging matatag natin bilang mga tao at tagasunod ng Panginoon? Naku, buti natanong mo yan, Cheryl. Kala mo. Kasi po, napakalaking bagay po nung mga shaking na tinatawag. In fact, wag nating mamaliitin yung mga pinagdadaanan nating shaking na to. Katulad ng kaibigan kong si Lord Jun Salvador na nanonood ngayon, matinding shaking tong pinagdaanan na to nung araw. Kasi there's this verse, Cheryl, sa Bible. God promises us that we'll undergo shaking. In fact, si Jesus sinabi din, in this world, you will have troubles. Kaya kung ina-assume natin, ay, nag-ianak na ako ng Diyos, dapat wala na akong trouble. Hindi. Sabi ni Jesus, in this world, you will have troubles. Pero ang ganda nung kalahati nung verse, but take heart, I have overcome the world. Yung pong promise na shaking po ni God sa atin, ang mga anak niya, ay mayroon hong purpose. Sabi, so that the shakeable, yung mga matatanggal, will be removed, and the unshakable will remain. Tingnan mo, Cheryl, ang tao, kapag may konting narating sa buhay, pag medyo may konting narating, okay, dumami connection, dumami bank account, nagkaroon ng stability negosyo. Ang tendency niya, subukan nyo po, lalayo tayo kay Lord. Bakit pa ako lalapit kung sobra-sobra na sa yung pera ko sa bangko, ang dami kong connection sa Malacanang, all the way sa barangay namin, meron akong connection. So, meron akong connection kahit sa abroad. May connection ako sa iba't ibang sangay ng gobyerno. So, lahat ng mga espesyalista, doktor sa Singapore, kilala ko. So, ang dating, marami po tayong pinangahawakan na feeling natin ang ating source of security. Now, si God minsan ina-allow dahil anak niya tayo. Parang ako, Cheryl, I have 2 daughters. Pag nakikita ko, talaga ba hindi nyo kailangan? Tingnan nga natin, pagka kayo na problema, na stranded kayo dyan sa UST, na nag-aaral yung anak ko, o ako tatawagan mo. Dad! Diba? Parang, ano ka ngayon? Dati, ang yabang mo, hindi mo kailangan. I can manage, it's okay. Yung minsan, yung huwag mo na ako ihatid. Huwag mo na ako sunduin. Makikita ko ng mga friends ko. Exactly, Dad. Ba't mo ako sinusundo? Aga-aga pa. Yun, na-stranded, nasira yung LRT. Dad, pasundo naman. Minsan, inaalaw ako as a father para malaman mo there are things na hindi mo kaya. So sometimes we hold on sa mga material na bagay, connection, posisyon, lahat po yan. At pagka niyanig ka ng Diyos,
na-realize mo, wala pa namang gagawa yung Malacanang sa stage 4 cancer ko. Maghihiwalay na kami mag-asawa, wala pa na maitutulong yung kakilala ko sa BIR. Wala pa na matutulong yung bank account ko dahil nga sa pera, kaya kami naghiwalay ngayon ng mga anak ko at misis ko. So makikita mo, you're left with no one except si God. And your hope and prayer, when everything is shaken, ang natitirang unshakable is your faith in God. Kaya naman tayo nayayanig dahil din sa kagagawan natin, base dun sa mga sinasabi mo. Totoo Kung yan. si Lord lang, nakikita niya na, steady ka, ako bahala sa'yo. Yes. Diba? Itong mga paggawa na, sabi mo nga, ayan, umangat-angat sa buhay, na Yes. iba. O sino ba may kagagawan nun? Ba tayo nag-iba? Yumabang. Tayo rin. Oo. Tayo rin. Tayo rin yun. Tayo Nakakalimot tayo sa Panginoon. So, ano-anong mga aral, Pastor Jeff, yung maaari natin matutunan mula nga dito sa mga tinatawag na pagyanig sa atin sa buhay? Marami tayong matututunan na aral, Cheryl. Kung aral at aral lang po, unang-una, na-mention na natin paulit-ulit, mas lumalalim yung pananampalataya natin sa Diyos. So, given na yan, okay? Na at the same time, ini-expose din ni Lord yung puso natin. Pagka may mga trials, pinapakita ng Diyos yung mga idolatry na pinanghawakan mo. That's second. At least in-expose ni Lord na wala pala akong kakapitan sa oras na matinding pangailangan kundi ang Diyos lamang. Pangatlo, isa pang benepisyo, Cheryl, na ito pag may matinding trials, nakikita mo yung mga totoo mong kaibigan at hindi. I'm sure na-experience mo yan, kapatid. Di ba yung during the times na everything is okay, katulad ng prodigal son, lahat nandun, libre inom, libre kain sa kanya. Nung siya nangailangan na, nawala din. And you're gonna filter yung true friends sa mga fake friends during the time of trials. Totoo po yan. Na-experience ko lang yan recently. Pagka may matinding dagok sa buhay natin, yung mga totoong kaibigan mo, na minsan initsepwera mo pa, nung ikaw ay medyo nakakaangat-angat sa buhay, marirealize mo, sila lang pala yung mga taong lalapit din sa'yo. At pang-apat po, yung pagpapatatag ng ating pananampalataya, as I mentioned kanina, at ang pag-look forward sa eternity na palapit. Ito pa, Cheryl, isang magandang benepisyo ng mga temporary trials dito sa lupa. Hindi ka nai-inlove dito sa mundo na to kasi alam mo na I'm looking forward sa eternal. Doon sa langit, wala nang mercury drug, wala nang ospital, walang dialysis. So, yung kaibigan kong dinadialysis, okay, maliit lang yun na bata, okay, mula bata dinadialysis, she's looking forward one day sa langit, wala na akong dialysis. Wala na akong pistula. Kasi po, 3 times a week, dinadialysis siya. Pero ang ganda ng kanyang pananampalataya. Ano, Pastor? Pagdating ko sa langit, wala na akong pistula doon. Pagdating ko sa langit, wala na itong mga 3 times a week akong dinadialysis. Sa ngayon, I'm just, thanking each day na lumilipas. Pero imagine mo, kung dinadialysis ka 3 times a week, Cheryl, and I'm a friend of Ate Nessa Escobar ng NKTI sa National Kidney, madalas ako doon, may gawain kami doon, makikita mo yung mga taong nakaratay doon, 3 times a week, yun na po ang buhay nila. Pero they're so full of hope, lalo na yung mga na-share na salita ng Diyos, one day, Pastor, wala nang dialysis sa langit, and I'm looking forward na I'm gonna walk the streets of gold kasama yung aking Maker. Amen. That's one thing na kaya ka naglo-long for eternity sa heaven. Kasi itong lupa na to, itong earth na to na 70 ang average lifespan ng Pinoy, I'm 51, 1,000 weekend na nga lang natitira sa akin on the average. 1,000 So, weekend ba? Ate Cheryl, yun na lang Pareho natitira tayo. sa atin. Yun na Kaedad ko tong, ako mas matanda na ilang buwan dito kay Cheryl eh. Pero pag tiningnan nyo po, life is short here on earth. Huwag kang masyadong ma-in-love dito. Gamitin mo lang dito para ma-serve si God at ma-serve ang kapwa mo. Kaya the greatest commandment, love God, love others. Yun lang ang gawin mo. How can I love God and how can I love others? Every waking up in the morning, kasi pagdating ng panahon, nakaratay ka sa deathbed mo, I hope and pray meron kang eternity na nilulook forward. Kasi kung wala, hanggang dito ka lang sa lupa, yung mga nagnanakaw ng kaba ng bayan natin, hanggang dito lang sa lupa pananaw nila. Pag mamamatay na yung mga yon, walang magagawa yung bilyon-bilyon mong nasa maleta dyan sa kondo, kung saan man yan. Okay? Believe me, yung eternity po, yun ang dapat tayong looking forward. Walang sakit, walang karamdaman, streets of gold with our Maker, wala nang sakit.
praise God, I'm looking forward to it. Wag naman soon, meron pa ako 1,000 weekends on the average. Paano tayo nagkakaroon, Pastor Jeff, ng matibay na pundasyon kung matibay din ang pananampalataya? Okay? Paano tayo nagkakaroon ng matibay na pundasyon kapag matibay yung ating pananampalataya? Yun, ang sinasabi ni Pastor Jeff ay hindi tayo basta nayayanig. Hindi po ba? At I think yung ang sabi natin na, nakita ko yung kaninang sinabi mo, Pastor Jeff, yung hindi ka nagwo-worry. Yeah. Parang yung mga, 'di ba, yung mga nabibigyan na paparatingan mo ng salita ng Panginoon, na-sharean mo, kagaya yon, piruin mo kung ilang taon na since bata, dinadialysis siya. Or kung di man dinadialysis, yung since bata, nag-i-inject ng insulin. Di ba? Puro ano na yan, type puro 1. marka na yan. Di ba? Yung mga ganun na napapagod na po sila. Pero dahil kilala nila ang Panginoon, wala kang maritinig na kapaguran. Actually, looking forward pa nga sila doon sa kung kailan nila makikita at mamimit ang Panginoon. Makakarating sa eternal life. Ganun din po yung mga bagay. 'Di ba? May marami po nakikita natin ngayon, parang ano bang gagawin nyo sa dami ng bahay nyo dyan sa Forbes? Ano ang gagawin mo sa dami ng sports cars or luxury cars na mayroon ka? Sa dami ng properties mo? Maiintindihan ko pa nga po kung sino ka man, kung matamaan ka man, huwag kang magalit. In general po, di bali nga kung I'll be happy and proud pa kung talagang nakuha mo yan or you earned it. Yes. You worked hard Sweat and for blood. it. Pero yung ang dami mong kayamanan, pero alam mong hindi para sa'yo yan. Alam mong dapat, ang nakikinabang niyan ay yung mga taong nangangailangan. Pinagkaitan nyo sila ng opportunity na guminhawa yung buhay nila. Diba? Yet, hindi nyo pera nung pinagkaitan nyo. Diba? Mga nagbabayad po ng tax. Nako. Ito na naman. Babalik Ano na naman naman yan? tayo. Ang laki kasi ng tax ng ating Cheryl ko Kahapon, detoxification ang pinag-uusapan namin ni Doc Bien. Napunta rin ba? Sabi ko, i-detoxify natin ang Pilipinas sa mga taong hindi naman talaga ang kanilang yung gusto ng puso nila ay magsilbi sa tao, kundi pagkakitaan ang Pansariling bayan. kapakanan. Pansarili. What are you gonna do with all those wealth? Oh, diba? Hindi nyo naman madadala yan Parang sana iniisip nyo man lang, kaya kayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makagaang-gaang sa buhay. Because sinasabi niya sa atin pong mga nakakaangat or hindi naapektuhan, kagaya nito, nagpapasalamat tayo at hindi tayo naapektuhan ng lindol or ng bagyo. Pero may rason si Lord kung bakit may na-spare at merong dumadanas nito. Because tayo, maybe, we don't know. Tayo na ang susunod. Pero for now, tayo yung ginagamit ni Lord na tool para makatulong po sa ating mga kapatid. Para maipaabot yung kabutihan ng Panginoon sa mga nangangailangan. Diba? So, paano po ba? Para sa mga kapatid po natin na nahihirapan, Pastor Jeff, nahihirapan na bumangon ngayon, gaya ng mga naapektuhan nga po ng lindol sa Cebu, and ngayon, binabayo ng bagyong Paulo, ang northern section na naman ng bansa, katatapos lang ni Nando doon, ang Masbate, katatapos lang din po. Paano nga ba? Saan magsisimula, Pastor Jeff? Well, alam niyo po si Jesus, pag tinignan niyo yung kanyang estratehiya sa pagtulong sa kapwa, yun munang felt need, ibig sabihin, yung pangailangang physical, if you have the power to help, okay? Madami naman pong avenue para makatulong tayo ng mga hindi nasalanta. Ang halos lahat ng TV stations may opportunity from Red Cross, lahat po ng sangay ng gobyerno, pwede naman mag-donate, may GCash yan and all. So, siguro tayo na hindi nasalanta, baka in small ways makatulong tayo. It will go a long way. Pangalawa po, sa mga nasalanta naman po, again, madali man po sabihin na kaya mo yan, kumapit ka lang sa Diyos. Yes, totoo naman po yun. Pero sometimes,
kung kumakalaman sikmura, mahirap din, ano? Kaya nananawagan po kami sa mga taong may direct connection, may direct responsibility mula sa mayor all the way po sa mga barangay tanod, barangay captain. Kung makakatulong po tayo ng direct, tumulong po tayo. Paano tayo magsisimula? Simulan natin yan sa pagdarasal. Okay? Kasi nga po, spiritual po itong segment natin. Yung mga kawang gawa po, maaring marami ng sangay na gumagawa niyan. Pero wag nating dinidiscount yung totoong battle, which is spiritual in nature. And prayer does a lot of effect sa mga tao po na katulad niyan, may mga kinakasadla ka, matinding pinagdadaanan. So kung ikaw ngayon, magandang kondisyon mo, magandang posisyon mo, why don't you take the time? Kung nakapag-donate ka na sa GCash o kung saan mang bank, or dugo ko sa Red Cross, maaari ka rin tumulong sa pamagitan ng pagdarasal. You pray for those people. You just pause and pray na pasalamat ka na hindi dumaan sa atin dito yung lindol. Hindi dumaan sa Metro Manila last week yung bagyo. So take the time to pray. And also, kung meron kang direct na kakilala, wala namang mawawala kung ite-text mo o tatawagan mo at ipagdadasal mo ng personal. Alam nyo po, kahit na sabihin natin, hindi naman pera ipapadala ko, dasal lang. Huwag nyo hong minamaliit yung dasal. Yes. Ang taong may pinagdadaanan, and believe me, ang dami ko na po na-experience sa ganyan, walang tumatanggi sa dasal. Pare, bro, okay sister, pwede ba pagdasal lang kita? Kahit hindi ka nakapagbigay ng amount, pero yung pinagdasal, alam ng tao na yun na nangangailangan that there's something about spiritual realm na mahalaga po. So, doon tayo pwede magsimula. Magdasal, tumulong kung meron tayong kapasidad tumulong in small ways. Cheryl? Oo, mga kapatid, kung kakayanin po natin. Naalala ko tuloy nung ako'y nagkaroon ng pagkakataon na ma-interview si Governor Pam Baricuatro ng Cebu. So sabi ko dun sa huli, Gov, paano po ba makakatulong ang mga kababayan natin na hindi naapektuhan Yes. sa inyo sa Cebu? Please pray for Cebu. Yun ang unang-una niya sinabi. More than yung, kailangan namin ng ganito, ganyan, 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 ganyan. And I'm sure she knows na everything will come. Yes. Maybe minsan naiinip tayo at lalo na doon sa mga ganun ng sitwasyon, grabe, mga kapatid. Pero yun ang unang-una niya, please pray for Cebu. Yeah. At yun lang po, mga kapatid, hindi natin, yun ang sigurong hindi mahirap ipagkait. Correct. Diba? Napakalaking bagay po niyan sa mga kababayan natin na sinasalanta po ng kalamidad ngayon. Pero para po doon sa mga kapatid natin, kung mayroon man pong sobra, walang maliit na halaga mga kapatid bilang tulong po sa mga naapektuhan ng lindol, ng bagyo, kumakatok po ang Alagang Kapatid Foundation sa inyong mga puso. Welcome po ang anumang halaga na makakatulong sa mga naapektuhan. Maaari nyo pong ipaabot ang inyong donasyon. Makikita nyo po sa inyong screen ang QR code po ng Maya, ng Alagang Kapatid Foundation, Maya QR code at bank accounts na naka-flash po sa inyong screen. Walang maliit na halaga. Pag pinagsama-sama po natin yan, marami pong mga kababayan tayo ang matutulungan nating muling makabangon. At pasensya na po, sabi nga namin of course, we would appreciate in-kind donations, pero kung kaya po na cash, dahil po doon na po kami bibili sa bahagi sa Cebu, kasi syempre challenge yung logistics na ibabiyahe pa mula dito, na kung doon po ay kaya na naming mabili para mabilis din makarating sa ating mga kababayan na nangangailangan. At pinagdarasal din po natin yung mga volunteers natin. Yes, pagod din yan. Overwhelming. Nakaka-overwhelm yung daming gusto rin pong tumulong. Salamat po. Kasi kung government lang ito, kahit na siguro gustuhin ng government natin na matulungan agad-agad, hindi po talaga kakayanin. Lalo na't ganyan sabay-sabay po ang sakuna. So, post nyo lang. Diyan lang po. Mayan, mga kapatid, i-grab nyo lamang po yung QR code natin. Ayan, you can scan it or take a photo of it and then later, and then text your friends. I-share nyo po yan. I-share nyo po yung aming QR code. Pa-piso-piso, 2 piso, 5 piso. Pero nyo, kung 1 milyon pong kababayan natin nagbigay ng piso, 1 milyon po yun. 'Di ba? Ay, napakaraking bagay po yan sa mga kapatid natin. Mga kapatid, huwag kayong bibitaw, magbabalik pa rin po ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God.
Ayan, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Tayo ni God. Kasama po natin si Pastor Jeff L. Escopides ng Daily Bread. Of course, lagi niyo po siyang napapanood sa programa ni na Manong Ted at DJ Chacha, Lunes hanggang Uy. Biyernes. Oy, 5 years na kami sa Lunes. Wow! 2025. Congratulations! Grabe, 5 years. Wala akong absent ni isa. Talaga As ba? in, yun ang joke namin sa show. Never ako nag-absent for 5 years. Palitan mo na si DJ Cha at si Manong Ted. Diba? Kasi- Nag-iisa ka lang. Kasi naman po, 10 minutes lang yung segment ko to share the word of still, God. Pero the commitment. mabait si Lord. Yeah, Oo, never praise tayo God. umabsent. At mas marami ka pang maaabot Amen. sa salita ng Panginoon, Pastor Jeff. And thank you, kahit na tuwing umaga nandyan ka na, pag kami kumatok sa'yo, Of andyan course. ka agad si Pastor Jeff. Of course, dito Ayan. pa. Hindi ko to pagpapalit sa anumang lakad. Kay Manong Ted. Manong Ted, joke lang, joke Baka lang. merong ano yan, Hindi. may Alam mo, speaker hindi dyan. mo maririnig sa amin yan ni Manong Ted. Di ka namin papipiliin. Oo naman, Oo, of hindi. course. Dahil alam ko, wala kang pipiliin. At Umaga naman siya eh. pagbibigyan mo palagi, pareho. Punta tayo sa mga messages po ng ating mga kapatid. Yan. Ayan. Sige, Pastor Sige, Jeff. si Rowena Lorenzo sabi niya, yung panahon na down ka, pagkatapos ng ginawa mo na lahat, and yet parang walang tugon si Lord. Yun daw, yung kanyang challenge. Minsan may mga pagkakataon Oo. ganun, no? Si Paulo Gumapo, pray for Cebu dahil sa earthquake at pati pala sa Davao. Madami rin pong nasunugan. Isasama natin yan mamaya sa prayer natin. Sige. Ronald Tumbaga, Lord, tulungan mo po kaming mga Pilipino sa kalamidad na likha ng kalikasan at kalamidad na gawa rin ng tao sa aming bayan. In Jesus' name, Amen. Ako talaga, marami ang nagsasabi, divine intervention na to ni Lord. Yung itong Malapit mga... na siyang dumating. Oo, itong mga nangyari sa atin na delubyo, na bigla before the SONA, na parang tapos ito Na-expose na, yung yung pagkaka-expose na. Ito na yon. Mayan, si Herman Garlitos, yes po, yung down na down ka, pero alam mo na hindi ka nag-iisa dahil alam mo, nandyan si Lord. Di ka niya pababayaan. Yan. Sabi naman ni Eden Conferido, I'm so blessed that my faith was rooted. I've been through a lot since childhood. Coming from a poor family was really a challenge. But since my upbringing was Christ-based, I surrender everything to God. And I'm proud to say I am a living testimony that God is alive. He never fails me. He provides. At 68 years old, I'm healthy and serving God. Wow. Amen. 68. Wow. Si Jaime Agota, lagi po may magandang plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At ang kailangan lang natin ay manampalataya at maniwala lagi sa Kanya. Yes. Paulo, Ayan, Paulo, nabasa na natin. Kay natin Rebecca to. na. Okay. Sige po. Rebecca Camposano, Daniwan. Yes po, kasi may mga dumarating na matinding problema. Minsan, nawawalan tayo ng pag-asa. Humihina ating pananampalataya sa ating Panginoon. Gawin nating number 1 sa buhay at puso natin ang Diyos. Dahil siya ang nakakaalam ng lahat ng sa ating bibigyan niya tayo ng problema na makakayanan natin. Malalampasan natin dahil sa Kanya. Jenaline Laurio, ako po aminin ko na minsan nakikwestiyon ko ang pananampalataya ko, lalo na kapag may mga mabibigat na pagsubok ang kinakaharap po. Pero still, nananalig po sa Panginoon. Trust God with all your heart. At sabi ni Jessie Conde Ponpon, magandang hapon po. Naitanong ko sa sarili ko, lagi ako nagsisimba. Bakit pakiramdam ko malayo ang grasya sa akin? Pero nasa isip ko lang ito, baka ang kapalaran na binigay sa akin ng Diyos. Pero God bless sa atin lahat. Salamat po. Si Miguela Contreras, opo ma'am, madami pong question kay Lord. Bakit kami palaging may trial ng anak ako ng 8 months lang sa Manila, halos oras na lang ang bilang sa baby dahil premature, pero buong buo ko kinausap si Lord. Tulong luha ko, sobrang tinanong ko siya, bakit po Lord kami pa, pero yun pala, yung time na yung bagkos, lalo tumatag ang faith namin. Thank you Lord dahil doon, hindi kami pinabayaan. Now, 7 years old na po. Yung apo namin. Wow. Amen talaga. Yan. Well, thank you sa mga sumulat Oo sa atin. nga. Salamat Romel Kayabyab, Joel Taburada. Salamat. Thank you po sa inyong mga mensahe. Ang ating winners ng gift pack mula po sa MX3
Joel Taburada, Paulo Gumapo, Herman Gerlitos, si Jemeline Laurio at Miguela Contreras. Kayo po ang ating winners today. Ngayon po ay October 3. Please mag-send po kayo ng direct message sa Sagot Kita with Cheryl Cosim FB page. Ilagay niyo po doon ang date ng pagkapanalo, kompletong pangalan, address at contact number para agad po naming mapadala ang inyong mga gift pack. Tapusin natin sa isang dasal, Pastor Jeff, ang ating programa. Maraming po salamat sa pag-tune in. Tandaan nyo lang po, all things work together for good. For those who love God and for those who are called according to His purpose. Tayo manalangin, Panginoon, hindi man namin alam ang pinagdadaanan namin ngayon. Maaari may mga tanong kami, may question kami, may duda kami. Pero Lord, hindi ibig sabihin tatalikuran ka na namin. Lord, okay lang Lord magtanong, pero huwag kaming tatalikod sa iyo. Kaya Panginoon, dinadalangin namin sa mga tao ang nakikinig ngayon na may matinding pinagdadaanan. Whether nasalanta ng lindol, ng bagyo, or ng sunog, or maaring emotional or mental, Lord God. Maaring yung depression na patuloy na talaga nagtutulak sa kanila para talikuran ka. Lord, tulungan niyo po sila. Sabi mo sa salita mo, my grace is made perfect in your weakness. Because when we're weak, then you are strong. Kaya salamat, Lord, sa grasya na ibubuhos mo sa mga taong may pinagdadaanan ngayon. Patuloy niyo pong palakasin ang kanilang pananampalataya sa iyo. Huwag silang tatalikod sa iyo at patuloy ka lang nilang yakapin all throughout this journey. Dahil one day, all these things shall come to pass. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Jeff Elescopides ng Daily Brad. Thank you for joining us. And meron ka pa rin baba? Yes, imbitahan ko lang po sila. It's been 3 months po na nawala ako sa ere sa online preaching. Yay! This Saturday po, babalik na. Punta lang po kayo sa pastorjeff.ph na Facebook at YouTube channels po ng Pastor Jeff. Saturday, 4 p.m. yan po yung global launch. Ang taray, global. So, 4 p.m. po yan. Maganda yung sermon na i-share ko about the anatomy of true repentance. Paano ba tayo makakabalik sa Diyos na talagang totoong paglapit sa Kanya. At, huwag niyo pong kalimutan, TikTok ko po, Instagram, Pastor Jeff. Ang dali ko hanapin, Pastor Jeff lang. Pastor Jeff lang. Ganun lang kasimple. Makikita mo ng poging mukha ni Pastor Jeff. Ayan, bukas. Tama, bukas. 4 p.m. po yan, mga kapatid. Thank you, Cheryl. Mga kapatid, alam ko pong mabigat ang pinagdadaanan po ng marami sa atin ngayon, lalo na sa Cebu at sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Pero sa kabila po ng lahat, tandaan natin, kayang yumanig ng lindol at unos ang ating paligid. Pero hindi nito kayang gibain ang pananampalatayang nakaugat sa Diyos. At para naman po sa atin na hindi direktang naapektuhan, may tungkulin po tayo. Tayo ang maaaring maging kamay at paa ng Panginoon upang magdala ng ilaw at pag-asa sa ating mga kapatid na naghihirap. Maging kasangkapan po tayo ng Diyos sa pagtulong, pakikinig at pagdamay. Mga kapatid, huwag tayong bumitaw dahil kahit anong yumanig sa paligid, matatag ang Diyos na ating pinanghahawakan. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagkakaisa, sabay-sabay tayong babangon. Samantala, iniimbitahan po namin kayo para sa isang fun run. Magkita-kita tayo mga kapatid. Ito na po ang pinakahihintay nyo, Run for Life, hatid ng MX3 at Dimery Foundation Incorporated. Sa pag-organisa ng RSRJ Event Management at pakikipagtulungan ng SM Super Mall. Gagawin sa SM Mall of Asia Complex, Pasay City sa November 23, 2025. May 3K, 5K at 10K category. Kaya bit-bitin na po ang buong pamilya. Kami we will represent News 5. Ay, sagot kita. Ayan, meron na po kami. Magkita-kita tayo doon. Magkakaibigan at magkakaopisina para makiisa sa Run for Life event. All proceeds will go to Dimery Foundation para po sa suportahan ang livelihood, education, feeding, and lifestyle change trainings. Let's run together, not just for fitness, but for life and hope. Magkita-kita po tayo doon mga kapatid. To register, i-check lamang po yung link sa MX3 Natural Supplement website. Nandun po yung link. Diyan po nagtatapos ang ating isang oras na tanungan at sagutan. Have a blessed weekend everyone. Stay safe, keep dry. Ako po si Cheryl Cosim.